Naranasan mo na bang makontento at masabi sa sarili mong wala na akong mahiling pa? Tahimik ang puso mo, payapa ang paligid, maayos ang takbo ng buhay mo. Hindi perpekto pero alam mong nasa tama kang direksyon dahil kasama mo ang Diyos. Paano mo nga ba mararating ang ganitong punto? Ang puso mo'y hindi na puno ng alalahanin. Naintindihan mo na wala sa palakpakan o yaman o validation ang tunay na kasiyahan at pagiging ganap. Ang buhay mo ay hindi lang maganda sa labas, kundi lalo na sa loob, sa isip, sa puso, sa pananampalataya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga aral mula sa salita ng Diyos, mga prinsipyong simple pero makapangyarihan. Paano mamuhay ng kontento? Paano umiwas sa mapagmataas na pamumuhay? At paanong ang pananampalataya ay dapat may kasamang gawa? Kung ang hanap mo ay kapayapaan, direksyon, at isang buhay na tunay na maayos, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa ibaba kung anong bahagi ng buhay mo ngayon ang nais mong ipaayos sa Diyos. Sama-sama tayong lumago para sa isang buhay na payapa, matuwid, at masaya sa piling niya. Saan hahanapin sa Biblia kapag maayos ang takbo ng iyong buhay? Awit chapter 33 verses 12 to 22. Ang awit chapter 33 verses 12 to 22 ay bahagi ng isang awitin ng papuri sa Diyos na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, katapatan, at kabutihan. Ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig ng malaking kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos upang magkaroon ng maayos at pinagpalang pamumuhay, kapayapaan, katiyakan, at tunay na tagumpay. Koneksyon sa maayos na takbo ng buhay. Una, pagpapala sa isang bayan o individual na kumikilala sa Diyos. Ang maayos na takbo ng buhay ay nagsisimula sa pagkilala na ang Diyos ang tunay na Panginoon ng ating buhay at pamahalaan. Matatagpuan ito sa Awit chapter 33 verse 12. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Pangalawa, Diyos ang may kaalaman sa bawat isa. Alam ng Diyos ang ating puso at layunin, kaya't ang isang buhay na tapat at bukas sa Diyos ay nagbubunga ng tamang direksyon. Matatagpuan ito sa Awit chapter 33 verse 15. Nilalang niya ang bawat puso nila at batid niya ang lahat nilang gawa. Pangatlo, hindi kasangkapan o lakas ang magbibigay ng tagumpay. Ang tiwala sa sariling kakayahan lamang o sa material na bagay ay mauuwi sa pagkabigo. Matatagpuan ito sa Awit chapter 33 verse 17. Walang kabuluhan ang kabayo sa pagliligtas. Pang-apat, ang mga umaasa sa Diyos ay kanyang iniingatan. Sa gitna ng mga krisis at kahirapan, tulad ng gutom at kamatayan, ang Diyos ang tunay na kanlungan at tagapagtanggol. Matatagpuan ito sa Awit chapter 33 verse 18. Ang mata ni Yahweh ay nakatuon sa mga may takot sa Kanya. Panglima, ang puso ay napupuno ng kagalakan at kapayapaan. Ang buhay na may tiwala sa Diyos ay may kapanatagan.
Mayroong kalakasan, pag-asa, at galak sa kabila ng mga pagsubok. Matatagpuan ito sa Awit chapter 33 verse 21. Sa Kanya nagagalak ang ating puso, sapagkat sa Kanyang banal na pangalan, kami ay nagtitiwala. Ang maayos na takbo ng buhay ay hindi nakasalalay sa lakas, talino o yaman, kundi sa relasyon at tiwala sa Diyos. Ang taong may takot sa Kanya at umaasa sa Kanyang pag-ibig ay binabantayan, iniingatan, at binibigyan ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Awit chapter 100. Ang Awit chapter 100 ay nagpapakita ng 5 mahalagang prinsipyo na dapat taglayin ng isang taong nagnanais ng isang buhay na maayos, may saysay, at kinalulugdan ng Diyos. Narito ang bawat prinsipyo, kasama ang eksaktong sanggunian at paliwanag. Una, pananabik at kagalakan sa Diyos. Sabi sa Awit chapter 100 verse 1, "Magalak sa Diyos, kayong mga bansa." Ang buhay na puno ng pag-asa at pananabik sa Diyos ay nagdudulot ng positibong pananaw at panloob na sigla. Kapag ang puso ay masaya sa Diyos, mas madaling harapin ang mga hamon. Pangalawa, masayang paglilingkod at papuri. Sabi sa Awit chapter 100 verse 2, "Paglingkuran ninyo siya na may kagalakan. Lumapit kayo sa Kanya na may awit ng papuri." Ang taong masaya sa kanyang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay hindi nagrereklamo kundi nagpapasalamat. Siya ay mas kontento, kalmado, at produktibo, pundasyon ng maayos na buhay. Pangatlo, pagkilala sa Diyos bilang lumikha at pastol. Sabi sa Awit chapter 100 verse 3, "Kilalanin ninyo na si Yahweh ang Diyos. Tayo'y Kanyang bayan, mga tupa sa Kanyang pastulan." Ang taong kilala kung sino siya sa harap ng Diyos, isang nilikha, isang tupa ng Kanyang pastulan, ay hindi maliligaw. Siya ay may direksyon, nagpapasakop sa Kanya, at nagtitiwala sa Kanyang gabay. Pang-apat, puso ng pasasalamat. Sabi sa Awit chapter 100 verse 4, "Pumasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pasasalamat. Magpasalamat kayo sa Kanya." Ang pusong mapagpasalamat ay nakikita ang kabutihan kahit sa gitna ng problema. Ito ang nagiging susi sa kapanatagan ng loob, kasiyasiyang relasyon, at tamang disposisyon sa buhay. Panglima, pagtitiwala sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Sabi sa Awit chapter 100 verse 5, "Sapagkat si Yahweh ay mabuti, ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan." Ang isang taong nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos ay hindi madaling panghinaan ng loob. Alam niyang ang Diyos ay laging tapat, kaya't nagpapatuloy siya sa paglakad kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang Awit chapter 100 ay isang blueprint ng maayos na buhay. Nilalaman nito ang puso ay masaya sa Diyos, masigasig sa paglilingkod, may tamang pagkakakilanlan at tiwala sa Diyos, mapagpasalamat sa lahat ng panahon, at nananahan sa katiyakan ng Kanyang katapatan at pag-ibig. May papasok natin ito sa ating buhay sa pamamagitan ng simulan ng araw sa pasasalamat, magtrabaho o maglingkod ng may kagalakan, hindi napipilitan. Iwasan ng stress sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos na tapat,
Kilalanin na ang Diyos ang lumikha ng bawat isa. May dignidad ang lahat ng tao. Ang pasasalamat ay nagdudulot ng malasakit, hindi pagkakairingan. Unang Timoteo chapter 6. Ang unang Timoteo chapter 6 ay isang makapangyarihang kabanata mula sa Bagong Tipan na nagbibigay ng mga tagubilin sa tamang pamumuhay, lalo na ukol sa salapi, pagiging banal, at kababaang loob. Ito ay isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, isang batang leader ng simbahan, upang ituro sa kanya kung paano mamuhay at magturo ng may kabutihan at disiplina sa gitna ng mundong may maling pananaw. Naririto ang mga detalyadong sanggunian at koneksyon patungkol sa maayos na takbo ng iyong buhay. Una, maging makadiyos at kontento sa buhay. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verses 6 hanggang 8, ang pagiging makadiyos na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinala sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman mula rito. Kaya, kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo roon. Ang maayos na buhay ay hindi nangangahulugang marangya o sobra sa material. Ang taong marunong makontento ay mas payapa, hindi naiinggit, hindi mapaghangad, at mas bukas sa paggilos ng Diyos sa kanyang buhay. Pangalawa, iwasan ang pag-ibig sa salapi. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa paghahangad ng salapi, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasaktan ng kanilang sarili sa maraming kapighatian. Ang puso na mas nauuhaw sa pera kaysa sa Diyos ay nagiging alipin ng kasakiman. Ang resulta, alitan, stress, kasinungalingan, at kahit paglayo sa pananampalataya. Ang maayos na buhay ay yaong nakatuon sa Diyos, hindi sa kayamanan. Pangatlo, layuan ng kasamaan at manalig sa mga bertud. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, may kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiyaga, at kaamuan. Ito ang praktikal na gabay sa pagkakaroon ng maayos na pamumuhay. Nandiyan ang katwiran na ang ibig sabihin ay paninindigan sa tama. Kabanalan na ang ibig sabihin naman ay pamumuhay na may takot sa Diyos. Pananampalataya na ang ibig sabihin ay pagtitiwala sa Diyos kahit di mo nakikita. Pag-ibig, ito ang motibong malinis sa lahat ng gawain. Pagtitiyaga na ang ibig sabihin ay pagtuloy kahit may pagsubok, at kaamuan o ang ibig sabihin ay kababaang loob at kahinahunan. Kapag taglay ito ng isang tao, magiging payapa, makabuluhan, at makatarungan ang kanyang pamumuhay. Pang-apat, ipagtanggol ang pananampalataya. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya at kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ang buhay ay hindi palaging madali, kaya ang mananampalataya ay kailangang matutong lumaban, hindi sa karahasan, kundi sa pamamagitan ng paninindigan sa pananampalataya at katotohanan. Ang taong may paninindigan sa Diyos ay hindi basta-basta natitinag. Panglima,
Paalalang ang yaman ay pansamantala lamang. Sabi sa unang Timoteo, chapter 6, verse 17, sa mga mayayaman sa sanlibutan ito, iutos mong huwag silang maging palalo ni umasa sa kayamanang di tiyak, kundi umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay upang ating ikagalak. Ang maayos na buhay ay hindi dapat nakaangkla sa kayamanan, sapagkat ito ay pwedeng mawala. Ang tunay na seguridad ay sa Diyos. Ang mayayaman ay inutusang gumamit ng yaman para sa kabutihan, hindi sa pagmamalaki. Pang-anim, maging mayaman sa mabubuting gawa. Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 18, yumaman sila sa mabubuting gawa, maging bukas palad at handang tumulong sa kapwa. Ang taong masagana sa mabubuting gawa ay nagpupundar ng kayamanan sa langit at nagkakaroon ng maayos na relasyon sa iba. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan, mga salik ng isang maayos na pamumuhay. Ang tunay na maayos na buhay ay hindi lang panlabas na ayos, kundi isang pamumuhay na may pagkilala sa Diyos, may kabutihan sa kapwa, at may pananampalatayang aktibong isinasabuhay. Santiago chapter 2 verses 1 to 17. Ang Santiago chapter 2 verses 1 to 17 ay isang napakahalagang bahagi ng bagong tipan na tumutukoy sa ugnayan ng pananampalataya at gawa at pagtrato sa kapwa. Sa konteksto ng maayos na takbo ng buhay, ipinapakita ng bahaging ito kung paano ang tunay na pananampalataya ay nagpapabago ng ugali, relasyon, at pamumuhay. Naririto ang mga prinsipyo na matututuhan mula sa Santiago chapter 2 verse 1 to 17 at ang eksaktong sanggunian sa bawat aral. Una, walang pagtatangi sa kapwa. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 1, huwag kayong magpakita ng pagtatangi. Ang maayos na takbo ng buhay ay nagsisimula sa tamang pagtrato sa kapwa, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. Kapag walang diskriminasyon, nagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan, komunidad, at simbahan. Pangalawa, ang pag-ibig sa kapwa ang katuparan ng kautusan. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 8, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pamumuhay ayon sa pag-ibig ng nagtutulak sa makatarungan, mahabagin, at mapagkumbabang relasyon. Ito ang pundasyon ng maayos na buhay, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Pangatlo, ang pagtatangi ay kasalanan. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 9, ngunit kung kayo'y nagtatangi, kayo'y nagkakasala. Kapag may kinikilingan o pinapaboran, nagkakaroon ng alitan, inggit, at pagkakawatak-watak. Hindi maayos ang pamumuhay kung may pamumuhay na mapagmataas o mapanghusga. Pang-apat, pananampalatayang walang gawa ay walang kabuluhan. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 14, maliligtas ba siya ng ganoong pananampalataya? At ang sabi sa verse 17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isipan, kundi isang aktibong pamumuhay. Naririto ang pagtulong sa nangangailangan, pagkilos sa katarungan, pagsasalita ng katotohanan, at pagkilos ayon sa habag at awa.
Ang isang taong may pananampalatayang buhay at may gawa ay nabubuhay ng may saysay, direksyon at tunay na kaayusan. Panglima, responsableng pagkilos tungo sa kapwa. Sabi sa Santiago chapter 2 verses 15 to 16, kung ang isang lalaki ay hubad at kapos sa pagkain, ngunit hindi mo siya tutulungan, anong pakinabang niyan? Ang maayos na pamumuhay ay hindi makasarili, kundi may malasakit sa iba. Sa bawat ugnayan, sa pamilya, trabaho o komunidad, ang taong mapagkalinga ay nagtataglay ng payapang puso at mabuting reputasyon. Ang buhay na tunay na maayos ay hindi lang mabait sa salita, kundi mabuti sa gawa. Ang pananampalataya ay hindi tahimik. Ito ay lumalakad, gumagawa at nagmamahal. Samahan niyo ako para sa isang maikling panalangin. Amang Diyos na mabuti at tapat, salamat po sa buong araw at sa biyaya ng buhay. Nais ko pong mamuhay ng may kagalakan, may pasasalamat at may tiwala sa inyong kabutihan. Gaya ng sinabi sa Awit chapter 100. Turuan niyo po akong maging kontento at hindi mapag-imbot. Gaya ng paalala sa unang Timoteo chapter 6 verses 6 hanggang 10. Huwag niyo po akong hayaang maligaw ng yaman o kasikatan, kundi palagi akong magsikap sa kabanalan, pananampalataya at pag-ibig. Gawin niyo rin po akong makatarungan sa pagtrato sa kapwa. Huwag akong magpakita ng pagtatangi, kundi mamuhay sa pag-ibig na ayon sa sinabi sa Santiago chapter 2 verse 8. Ipakita po ang aking pananampalataya sa mga gawa, sa pagtulong, pagkalinga at pagdamay sa nangangailangan. Panginoon, Ikaw po ang aking gabay at kalakasan. Nais kong ang aking buhay ay patuloy na maayos, hindi ayon sa takbo ng mundo, kundi ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Saan hahanapin sa Biblia kapag wala ka nang may hiling pa para sa iyong sarili? Kawikaan, chapter 11. Ang Kawikaan chapter 11 ay isang kabanata na puno ng mga kasabihang nagtuturo ng karunungan sa pamumuhay na nagpapakita ng malinaw na kaibahan ng buhay ng matuwid at ng masama, ng taong tapat at ng mapandaya, at ng mapagbigay at sakim. Isa ito sa mga kabanata ng Biblia na nagtuturo kung paano mamuhay ng tama sa harap ng Diyos at kapwa. Narito ang ilang piling talata mula sa Kawikaan chapter 11. Mula sa Magandang Balita Biblia, kasama ang koneksyon sa kaisipan ng wala ka nang mahiling pa para sa iyong sarili. Una, Kawikaan chapter 11 verse 3. Ang matuwid ay pinapatnubayan ng kanyang katapatan, ngunit ang liko ay sinisira ng kanyang sariling kasinungalingan. Ang koneksyon nito ay ang taong tapat ay may kapanatagan at direksyon sa buhay na nagdadala ng panloob na kasiyahan. Isang uri ng kabuuang buhay na wala ka nang may hiling pa dahil may linaw at kapayapaan ka sa landas mo. Pangalawa, Kawikaan chapter 11 verse 4. Walang saysay ang kayamanan pagdating ng kapamakan, ngunit ang pagiging matuwid ay nagliligtas sa kamatayan. Ipinapaalam sa atin ito na kung ang katuwiran ang kayamanan mo, hindi mo kakailanganin pa ang mga bagay na panandalian.
Ang matuwid ay may sapat sa espiritu kahit walang labis na material. Pangatlo, Kawikaan chapter 11 verses 24 to 25. May taong mapagbigay ngunit lalo pang yumayaman. May taong maramot ngunit naghihirap. Ang taong mapagbigay ay lalong pinagpapala at ang nagtutustos ng pangailangan ng iba ay tinutustusan din. Ipinapaalam sa atin ng mga verses na ito na ang taong marunong magbahagi ay sagana hindi lang sa material kundi sa kasiyahang hindi mabibili. Kapag ikaw ay natutong magbigay, mararamdaman mong wala ka nang mahihiling pa dahil ikaw ay pinupuno ng Diyos. Ika-4, Kawikaan chapter 11 verse 28. Ang nagtitiwala sa kayamanan ay babagsak, ngunit ang matuwid ay kagaya ng luntiang sanga. Ipinapaintindi sa atin ng verse na ito na kapag hindi material ang iyong inaasahan, kundi katuwiran, magiging panatag ka. Sa ganoong pamumuhay, mararamdaman mong sapat na ang biyayang taglay mo. Panglima, Kawikaan chapter 11 verse 30. Ang bunga ng katuwiran ay punong nagbibigay buhay, at ang marunong ay humihikayat ng kaluluwa. Nais sa ating sabihin nito na ang buhay na matuwid ay nagbubunga ng kasiyahang hindi panandalian. Kapag naging pagpapala ka sa iba, lalalim ang iyong kagalakan. Isang uri ng buhay na masasabing wala ka nang mahihiling pa. Ang Kawikaan chapter 11 ay nagtuturo na ang tunay na kasapatan sa buhay ay hindi nagmumula sa kayamanan o pansariling tagumpay, kundi sa katuwiran, katapatan, kabutihang loob, at pagtitiwala sa Diyos. Kapag ito ang naging batayan ng pamumuhay, mararanasan mo ang isang uri ng buhay na sagana sa kapayapaan, kagalakan, at kabuluhan. Isang buhay na wala ka nang mahiling pa para sa iyong sarili. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong mamuhay ng may katuwiran at kabutihang loob. Huwag akong magtiwala sa kayamanan o tagumpay ng mundo, kundi sa iyo lamang. Punuin mo ako ng kasiyahang nagmumula sa iyong presensya upang masabi kong sapat na ang lahat ng mayroon ako. Amen. Lucas chapter 16. Ang Lucas chapter 16 ay isang makapangyarihang kabanata na nagtuturo tungkol sa paggamit ng kayamanan, tunay na paglilingkod, at ang eternal na epekto ng ating pamumuhay dito sa lupa. Ang temang wala ka nang mahihiling pa para sa iyong sarili ay konektado sa katuwang na mensahe ni Jesus tungkol sa kasapatan sa Diyos, tamang pananaw sa kayamanan, at buhay na may layuning espiritual. Ang kabanatang ito ay may dalawang pangunahing bahagi. Una, talinhaga ng hindi tapat na tagapamahala. Ito ay matatagpuan sa verses 1 hanggang 13. Isang katiwalang pinaalis sa kanyang tungkulin dahil sa katiwalian ay nagplano upang makakuha ng pabor mula sa mga pinagkakautangan ng kanyang amo. Pinuri siya hindi sa pandaraya, kundi sa katalinuhang ginamit niya sa kahinaan ng kanyang kalagayan. Dito itinuturo ni Jesus na gamitin ang kayamanan sa makadiyos at makataong paraan upang magkaroon ng pangmatagalang kabuluhan. Pangalawa, ang mayaman at si Lazaro. Ito ay matatagpuan
sa verses 19 hanggang 31. Isang makapangyarihang salaysay tungkol sa isang mayaman na namuhay sa karangyaan at isang dukhang si Lazaro na pinabayaan. Pagkamatay nila, si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham, samantalang ang mayaman ay dumanas ng pagdurusa sa Hades. Narito ang piling mga talata mula sa Lucas 16 na may malalim na koneksyon sa temang ito at kung paano ito nagtuturo na wala ka na ngang mahihiling pa sa iyong buhay. Sa Lucas chapter 16 verse 10 ay sinabing, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki, at ang mandaraya sa maliit ay mandaraya rin sa malaki. Ipinapaunawa sa atin ng verse na ito na ang taong marunong makontento at tapat sa maliit ay may malalim na kasiyahan. Hindi kailangang makamit ang lahat upang maramdaman mong sapat na ang nasa iyo. Kung tapat ka sa Diyos, kahit maliit, wala ka nang mahihiling pa. Sinabi sa Lucas chapter 16 verse 13, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng Diyos at ang inyong kayamanan. Sinasabi sa atin ito na kapag ang puso mo ay buo sa Diyos, ang mga bagay sa mundo ay hindi na mahalaga. Ang puso mong nakatuon sa Diyos ay puno ng kasapatan. Kaya masasabi mong wala ka nang ibang hinahangad. Sinabi sa Lucas chapter 16 verses 19 to 21, may isang mayamang laging nagdaramit ng mamahaling lino at masaganang namumuhay. May isa namang pulubi na si Lazaro, puno ng sugat at nakaandusay sa pintuan ng mayaman. Sinasabi sa atin dito na ang mayaman ay may lahat sa paningin ng mundo. Ngunit sa uli, siya ang naghahangad ng kahit patak ng tubig, ayon sa verse 24. Samantalang si Lazaro na walang-wala sa lupa ay wala nang hinahangad pa sa piling ni Abraham. Sinabi sa Lucas chapter 16 verse 25, anak, sagot ni Abraham, alalahanin mong sa buhay mo'y tinanggap mo na ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro na may masasama. Ngunit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay naghihirap. Naintindihan natin sa verse nito na ang tunay na kasapatan ay hindi nasusukat sa yaman sa lupa, kundi sa ugnayan sa Diyos. Si Lazaro ay aliw na aliw at wala na siyang mahihiling pa, kahit wala siyang natanggap sa buhay na ito. Itinuturo sa atin ng Lucas 16 na ang kayamanan ay hindi sukatan ng kasapatan. Ang katapatan sa maliit, paglilingkod sa Diyos, at malasakit sa kapwa ay landas patungo sa buhay na may walang hinanakit o kakulangan. Ang katuwiran at pananampalataya ay nagbibigay ng kasiyahang walang kapalit sa langit. Isang buhay na tunay na masasabi mong wala ka nang mahihiling pa. Samahan mo ko para sa maikling panalangin. Panginoon, turuan mo kong maging tapat sa maliit na bagay at itutok ang puso ko sa iyo lamang. Huwag mong hayaang ang kayamanan ng mundo ang magdikta ng halaga ko. Bigyan mo ko ng pusong kontento na may kapayapaang mula sa iyo lamang. Sa iyo, Panginoon, sapat na ang lahat. Amen. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga,
nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga Ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8 verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. "Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan.
kundi ring gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto. Papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan, chapter 5, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan, chapter 20, verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.